sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto, en punto. 6:04. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Wednesday, February 4, 2026. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Validity ng rehistro ng sasakyan magiging 5 taon na ayon sa Malacanang. January collection ng customs lumagpas sa target, tumaas ng 1.9%. Kampo ni Zaldico palaban. Wala raw planong makipag-usap at magbalik ng pera sa pamahalaan. Senator Loren Legarda plano raw ipalit kay Senate President Tito Soto. Senator Ping Lacson to the rescue kay Legarda. Kaso ng pinaslang na lady cop at anak, case closed na. Mister na pulis hindi pa absuelto. At DILG may alok na 1 milyong pisong reward para sa ikadarakip ng tumepok sa isang pulis sa Bulacan. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. ACS Good News. Inaprobahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapalawig ng validity ng mga rehistro ng mga bagong sasakyan. Mula sa kasalukuyang 3 taon, ito'y gagawin ng 5 taon. Ito ang inanunsyo ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro matapos makipagpulong ang Pangulo sa mga opisyal ng Department of Transportation. Sinabi ni Auntie Claire, talagang Auntie Claire na nakasulat dito ha. Sinabi ni Auntie Okay lang Claire. ba sa kanya yun? Mother, okay Hindi lang ba, daw ba sa kanya? Baka kwan yan, di ba may mga tinatawag na politically correct names. Oo nga eh. Baka pero ibinensag sa kanya ng ibang mga basher niya. Wala pa naman akong narinig na pumalag o umalma si Auntie Claire. Kasi tayo, pagka ginamit natin ganun yan si mother natin dito, tinawag nating mother. Maganda yung mother eh. Tuwan-tuwa si mother. Si Auntie Claire kasi ang ante tiyahin. Tiyahin, parang ang tanda na niya. Mas bata pa sa atin yan eh, si Auntie Claire eh. Si Auntie Claire. Di halata ano. Hindi, bata pa yan si Auntie Claire. Tingnan mo naman. At lalong gumaganda. Lumalakas. Pumapagas pa. Sinabi po ni Yusek Claire Castro na maglalabas si DOTR Secretary Giovanni Banoy Lopez ng memorandum kaugnay ng expanded validity ng new motor vehicle registration matapos itong aprubahan ng Pangulo. Sa pulong inilatag din ni Secretary Lopez ang update sa mga programa at proyekto na layong pagaanin ang pagbabiyahe ng publiko kasama na ang kaligtasan ng mga commuters sa pamamagitan ng malinis na pasilidad at maaasahang train system. Kaya lang may problema yata ngayon ang Mother, meron bang problema ang LRT? Tren. Paki-double check nga at mukhang meron yatang tren na tumirik. Ang LRT. Yeah. Samantala,
Nahigitan pa ng Bureau of Customs ang target nitong 513 million pesos na kita para sa buwan ng Enero. Ito matapos makakolekta ang customs na mahigit 80.7 billion pesos para sa unang buwan ng 2026. Wow. Mas mataas po ito ng 1.49 billion pesos o 1.9% kumpara sa naitalang 79.25 billion sa parehong panahon noong 2025. Para kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Sumasalamin Ayun. ito Nadali na naman. Doktora Jessica D. Doktora, sa patuloy na pagsisikap ng mga tauhan ng customs at sa isinasagawang reforma sa loob ng ahensya. Refleksyon din anya ito ng dedikasyon ng customs at ng mga katuwang ng ahensya ng pamahalaan alinsunod sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos tungo sa matatag na ekonomiya at seguridad ng publiko. 6:09 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indugabos mga Bicolano. Mata na ka mo, gising na. Itinanggi ng kampo ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico na interesado ang dating kongresista na makipag-usap sa pamahalaan. Sinabi ni Attorney Rui Rondain, abogado ni Ko, walang katotohanan. Ano daw? Walang katotohanan. Ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na may 3 tao o feelers na inutusan si Ko para makipag-ugnayan sa gobyerno. Sa kabila nito, handaan niya ang dating kongresista na tumulong sa nagpapatuloy na investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Nanindigan din si Attorney Rondain na walang ibabalik na pera o ari-arian ng kanyang kliyente dahil wala itong ninakaw na pera sa kaban ng bayan. Kaugnay ito sa hamon ni Remulla na kailangan munang isoli ni Ko ang kanyang mga ninakaw sa pondo ng bayan kung talagang seryoso itong makipagdialogo sa gobyerno. Alas 6:10 ng umaga na imbag gabigat kada kayo amin na po. Agring kayon, gising na. Ipinagtanggol ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson si Senadora Loren Legarda laban sa mga ulat na ito umano ang utak ng planong pagpapatalsik kay Senate President Tito Soto sa posisyon. Sa isang pahayag, tinawag ni Lacson na kasinungalingan at malisyoso ang kumakalat na impormasyon na si Legarda ang nagboluntaryo na mangalap ng mga boto para magkaroon ng bagong mayorya sa Senado. Ayon kay Lacson, matapos ialok kay Legarda ang Senate presidency, ay ikinakalat naman ngayon ng mga nasa likod ng nasabing hakbang na si Legarda ang pasimuno. Ayun. Yung pala galing sa post na Ingles, kumbachero. Sa ano ba ito? Sa Twitter? X, tama eh. Yun yung Twitter. Dating Twitter. At ang nakasulat ay, after dangling the Senate presidency to her, pagkatapos na ipagmarutot sa kanya ang pagkapangulo ng Senado, araw, they are now floating the falsehood. ipinapakalat naman nila ngayon, ipinapalutang naman nila ngayon ang kasinungalingan That it was Senator Loren na si Loren Legarda who volunteered to recruit warm bodies ang nagkusa na maging recruiter ng maiinit na katawan. no? Ng mga, ano? Sigurado ba si Senator Ping na maiinit talaga Baka katawan naman ng mga yan? Baka malalamig na yung mga yan, ha? To pave the way for a new Senate majority. Para bigyan daan ang isang bagong mayorya ng Senado. It is not only malicious, Hindi lang ito malisyoso. it is ACS, Ay, grabe. a pride. Pride! Hindi, natakpan kasi. Natakpan. It is sadistic. Natakpan. Natakpan matter eh. Natakpan, Ayan. Ayan, Star Wax. Star Wax. Sabi, Natatakpan yung White Rose. Lahat na sinabi namin, walang lamangan. walang lamangan yan. Shield. Ayan. Shield. Natakpan yung huling sadistic pala yun. Unique. Unique. Ayan na. Lahat. Ayan, yan ho yung sa post ni Senator Ping sa kanyang X account. Yung. Samantala, Yeah.
Ako ba? Ikaw na. Tinapos ko na. 6:13 alas 6:13 ang ating oras. Maya pa ba kay kongan mga kabalen? Gising na ba kayo? Nananatiling matatag ang majority bloc sa harap ng mga umuugong na tangkang kudita sa Senado. Ayon kay Senate President Tito Soto, very solid ang buong mayorya at sa katunayan ay 1 hanggang 2 miyembro ng minority ang nagnanais pang ang lumipat. Aba. Aba. Sana, konti abang. Sana. Kinumpirma rin ni Soto na isang kasapi ng minority bloc ang nag-alok ng Senate presidency kay Senator Loren Legarda. Ngunit tumanggi ito. Ayun. Sino kaya yung siya nagre-recruit? Yun ang recruiter. Tinulak si Senator Loren. Si Senator Loren. Parang siya ngayon ang promotor. Ano? Oo, parang niyari yata si Senator Legarda. Oo nga, Kung sino man yun, dapat pangalanan nyo na yan. Dapat pangalanan na yan kung sino yan. Total transparency pinag-uusapan na. Inguso niya na yan. Giit ng Senate President mismong ang senadora ang nagkumpisal sa kanya. Ayun. O naglutang sa kanya Aba. ng naturang impormasyon. Ayun. Umamin pala si Senator Legarda. Umamin na merong ganong may gumagawa ng ganon pero hindi siya. Hindi siya. Ayun. Alas 6:15 na ng umaga, Latyam Chap Gohun 6:15. Achi, ahya, Mr. Jelom Tang, maganda morning. Itinuturing na ng Department of the Interior and Local Government o DILG na case closed ang insidente ng pagpatay sa isang babaeng pulis at kanyang anak matapos maaresto ang 4 na sospek. Sa press briefing, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na ihahain na ang mga kaukulang kaso laban sa mga sospek at tinawag niya itong isang slam dunk case. Ibig sabihin Ano ba walang kawala, walang sablay. Walang sablay. Ang mga biktima ay si Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Molinido at ang kanyang 8 taong gulang na anak na si John Ismael na kapwa itinapon ng mga labi sa magkahiwalay na lugar sa Luzon. Sinabi ni Sec John Vic na ang naging motibo sa pagpatay ay pera. Ayan. Matapos nalokohin ng sospek na si Pia Katrina Panganiban at ng kanyang asawang dating pulis na si Christian Panganiban ang biktima. Nabibili sana ng sasakyan si Molionida kung saan nagbigay na siya ng paunang bayad at ibinenta din ito ang kanyang Toyota Innova upang ipandagdag sa bibilihin. Ngunit na-scam siya ni Pia Katrina. Oo. Siya na nga ang niloko, siya papinas lang. Oo. Kaya bang ang intindi ko diyan, kumbachero, ibinenta yung sasakyan ni Sergeant. Ni Sargento Dayan. Ang agent yung kanyang inaanak na si Pia, Pia, may buyer na, nagbayad na, kaya dinala na ni Sargento Dayan yung kotse kasi bayad na eh. Ibinigay na yung bayad. Yung Innova. Yung para do sa Innova. Dahil nagka-interest yung Pia do sa perang ibinigay sa kanya ng buyer, pinatay niya itong may-ari ng sasakyan, si Sargento. Oo, dahil Grabe, delivered na yung yung sasakyan parang gano'n. Ganon nga eh. Anak Grabe ito. Inaanak. Talagang minsan pagdududa May sakit itong Pia na ito. Kaya nga sabi daw nung asawa tingnan mo ang ginawa mo sa buhay natin. Kaya nga. Pero tas isinama pa yung mga anak para kawawa yung mga bata isipin mo yung very traumatic sa kanila yun. Lalo pag lumaki na mababalitaan nila yung ginawa ng hindi pa nila naunawaan hindi yun. pa nila siguro naintindihan yun. Hindi tapos po ba? malalaman nila pag medyo nagkaisip na sila isinama pa raw tayo ng hindi ba? nanay natin. Kawawa yung mga bata na yan. Paano mabubura sa isip nila? Social media. Forever na yan. Forever na yung pambira talaga. Yung mister. Samantala. Ayon kay Remulla, pinas lang umano ang mag-ina sa loob ng bahay ng mga sospek habang naroon ang kanilang 3 minor de edad na anak. Ayun na. Na isinama pa umano na itapon ang mga bangkay. Wala pang binanggit dito dun sa asawa. Sa asawa
Pero ang sabi kahapon ni Secretary Remulla, hindi pa off the hook. Hindi pa off the Oo, hook. kahapon di ba nire-report din ni Val, parang wala na, hindi na. Hindi nakakasuhan. Oo, Pero parang ang batayan lang naman kung bakit hindi siya off the hook, bakit hindi siya umiiyak. ayun, hindi umiiyak at minadali yung Pagpapa-cremate. na kung ano yung suot sa nung matagpuan, yun din mismo yung kasamang sa cremation. Hindi kasi kumbachero. mauunawaan mo rin. Ito naman kung lang na yung mga marites lang. At may opinion yung mga marites Siyempre. siyempre yung nabalitaan natin nasa advanced stage of decomposition Oo. Pwedeng baka ganun. Baka yun din yung inisip. Pero yung Kung ikaw ay pulis, tsaka yung investigador, alam mo yung proseso. Proseso, yun, doon siya dinali. Tapos yun ngang yun ngang isa kang tatay. Kahit ba doon sa nanay kung kayo Parang, wala na at hiwalay na, pero doon sa anak, tayo medyo talaga. apektado tayo Mga meron lang tayo. Meron nun. lang tayo. Yung lalo pa yung tatay sana. Baka naman naubos na rin yung luha niya. Gusto niyang i-project yung kanyang image bilang matatag na ama. May mga ganun din. Mahirap. Pero sa kaka-project niya, doon siya napagdudahan Doon siya nadali. Malalaman naman natin yan. At mahuhusay naman natin ang ating mga Investigador! Dahil siguradong yan ay hindi Tatantanan! Yan sinasabi ko sa inyo. Kaya tayo nagna-number 1. tayo number 1. Kung hindi double B, MM ang nababanggit. Di ba, paring Ray? Susunod! Partida pa yan. Pinopromote pa natin sila yan. Susunod! Tito mo! Eto, gusto nyo bang magkapera? 1 milyon. Aba. Gusto nyo bang maging bagong milyonaryo? Aba, magturo kayo. Ayan. Dahil nangangalap ang DILG ng impormasyon tungkol sa pumatay naman ng pulis. Yun dinala sa Poso Negro. Ayan, binaon sa binaon Poso sa Negro. Poso Negro. Diyan sa Malolos, Bulacan. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. yung binabanggit nating aberya sa LRT, sa LRT2. Nagka-aberya nga raw po kanina ang isang tren dyan sa linya ng LRT2. Pero okay na raw. Okay na. Nakaranas ng technical problem dyan sa parte ng Araneta Cubao Station. Yan. Pero okay na. Okay Balik na. operation na. Yan, As ayos. of 6 a.m. Good. 6:21 ang ating oras. Operation ISO certified. Maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day. Yuhu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:26 ang ating oras, tuloy ang ACS Balita. Naglaan si DILG Secretary John Vic Remulla ng 1 milyong piso sa sinumang makapagtuturo o makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa gunman at 6 pang suspect sa pagpatay kay Police Staff Sergeant Renato Kasaway Jr. na ang bangkay ay natagpuan sa isang septic tank sa Malolos, Bulacan. Ayon kay Remulla, dapat mapanagot si Mon Salamat at mga kasabwat sa brutal na pagpatay kay Kasaway na isang decorated officer ng Philippine Drug Enforcement Group ng PNP. Nagtungo si Kasaway sa Malolos noong Enero 24 upang makipagkita sa kanyang police asset, ngunit hindi na ito nakabalik sa kanyang pamilya. Makalipas ang 7 araw na pagkawala, natuntun ang crime scene sa tulong ng testigong si alias Mark at itinuro ang septic tank na pinagtapunan sa pulis.
Ayon kay Remulla, kasama sa inaresto si Police Corporal Vivencio Abalos dahil hindi ito umaksyon para arestuhin si Salamat at hinayaan pa niyang tumakas, gayong inamin na nito sa kanya na ito nga ang bumaril sa pulis. Alas 6:27 na ng umaga, maayong aga, mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. Nagpasok lolo na sa Commission on Human Rights ang veteranong periodista na si Orlan Mauricio dahil sa manay walang basihan na pagdawit sa kanya at sa kanyang anak sa brutal na pagpaslang sa isang pulis na itinapon sa septic tank. Sa panayam ng media, sinabi ng Mauricio na wala siyang kinalaman sa krimen at maging ang kanyang anak. Hinala nito may kumukumpas lang na mataas na government official sa Bulacan dahil sa kanyang pagiging kritiko ni Bulacan Governor Daniel Fernando. Pinagtataka ni Mauricio kung bakit bago pa na-recover ang bangkay ng pulis ay inaresto na ang kanyang anak na si Oliver Paul. Sa tingin ko po, panibagong harassment na naman po ito ni Gobernador Fernando dahil iginigiit po yung involvement ko rito at tong anak ko. Wala naman po akong kasalanan doon sa nagbarilan dahil may confessed gunman na po na siya po ang bumaril doon sa pulis. Ano po kasalanan ko doon? Porque ba malapit yung pinangyarihan doon sa bahay namin? Involved na agad ako. Yung anak ko nga po walang kinalaman. Ako po hindi ko kilala yung namatay, hindi ko kilala yung bumaril. Bakit po ako pinipilit na idawit dito sa isang napakabigat na krimen? Yan po ang pinagtataka ko. Ayun. Hindi pala sa bahay niya. Ala ko naman, ang unang di ba- binanggit sa report kasi Oo. nung una, sa loob ng bahay niya nangyari. Oo. Malapit lang pala sa kanila. Oo. Tama yan. Kailangan dapat mag-imbestiga dyan, no? Oo nga. Mahirap kasi, buhay yan sa kareputasyon ng nakatala dyan. Tapos kalayaan, pagdating ng araw, kung makukulong yan, murder yan Si Orlan Mauricio po yan, isang dating periodista. Alas 6:29 ang ating oras, masanto siya kabuasan at sa kayo namin nagbangon gila. Pinalakas pa ni Education Secretary Sani Angara ang pagkikipag-partner sa simbahan at mga civil society groups upang maabot ang unserved learners, bahagi na mas malawak na reforma para ilagay ang mga mag-aaral sa sentro ng edukasyon. Ang tinutukoy ni Secretary Sani Angara ay ang mga mahihirap na gustong matuto ngunit hindi makapag-aral dahil sa kahirapan, kulang sa oportunidad o madaling huminto sa pag-aaral. Yun, ito ang dapat talaga. Galing. Marami dyan na may kakayahang mag-aral, tustusan ng mga magulang, pero panayan lakwatsa. Talaga. Kaya nga dapat kung may nakikinig sa, especially ngayon, papunta sa sa eskwela. eskwela. Samantalahin natin ang pagkakataon. Napakaswerte ninyo, Swerte mga ninyo bata kayo. na yung may service pa kayo, inihahatid pa kayo. Minsan kasama pa mismo si mami o si daddy dahil ganun kayo kamahal ng inyong mga magulang. Meron niya akong kilala talagang lagi niyang sinusundo yung kanyang anak dahil natutuwa siya yung mga magulang nung Nakikita niya. yung mga magulang nung anak kaklase ng anak niya. Nakikita niya rin. Nakikilala niya. Nagkakaroon tuloy sila ng Tumatambay pa nga raw siya dun eh. Lumalawak tuloy yung community, lumalaki yung dumadami silang may concern sa mga bata. At ang matindi yung karugtong yung sinabi, ang gaganda ng mga nanay. Clue! Samantala. Ay, ang ganda nun. Talaga, yung mga batang nakikinig sa atin na ano man ang kayo may nasa elementary o high school, o kaya nasa kolehiyo. Nasa public man o private schools. Nandiyan po yung magulang ninyo na umaagapay sa inyo all throughout. Kanya, ang gagawin nyo na lang, mag-aaral na lang kayo. Mag-aaral na lang kayo. Pagbubutin nyo na lang pag-aaral, maging responsable, wag maging bulakbol at tingnan nyo na lang yung ginawa ng magulang nyo para sa inyo. Hindi naman maniningil sa inyo yung magulang nyo. Para sa inyo yan eh. Ang sabi nga ng mga magulang ang pinaka-importanteng maibabayad nyo sa amin maging maganda buhay nyo. Yun na sukli nyo. At yan, tagumpay kami sa pagpapalaki sa inyo. At yan ang pamanang hindi mababawi, maaalis sa inyo, yung inyong edukasyon. Kaya itong mga bata naman na gustong-gustong mag-aral, may kumbaga nasa maayos ang katawan at isip at deserving na makapag-aral pero walang kakayanan yung pamilya.
pamilya. Yung pamilya, ito ang tinututukan ho ngayon ng Department of Education. Sa kanyang talumpati sa 42nd National Social Action General Assembly sa Tagaytay, binigyang diin ni Angara na ang reforma sa edukasyon ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na presensya sa mga komunidad at mahigpit na pagtutok sa pang-araw-araw na realidad ng mga estudyante at guro, lalo na sa underserved areas. Ginit pa ni Angara na ang pakikipagtulungan ng DepEd sa mga religious organization at civil society ay isang paraan upang mas maraming mag-aaral ang makinabang sa mahalagang programa tulad ng school-based feeding, learning recovery, at alternative learning systems o yung ALS, lalo na ang mga out-of-school youth at iba pang marginalized learners. Saka maganda yung yung ginagawa ni Secretary Sani Angara. Talagang tutok na tutok sila sa production ng mga classrooms. Ayan, tama. Yan ang kailangan. Tama po ngayon, yan, Secretary may Angara. partnership na talaga. Mukhang parang sa intindi ko kumbatsero, may mga private organizations na bukod pa sa LGUs ang kinakausap na ngayon ni Secretary Angara. Para mass production po. Alam niyo po bang may mga classroom yung wala namang mga problema sa lupa ang pagtatayuan at hindi masyadong komplikado. Classroom kaya pong itayo in less than 30 days. Sino mo na? Kaya kayang-kaya talagang Lalo ng na yung mass production ng classroom kung dalawahan lang. Kung ang kailangan lang yung classroom na yung tawag doon, hindi multi-level. Oo, hindi multi-level. Yung mabilis lang single yun. floor lang, Para ka lang nag-alaga ng manok, sabi mo. 28 days po, mga kababayan. Para ka lang nag-alaga ng bantres. Yung bantres. Ngayon kasi paiklian na yan. White leghorn. White leghorn. Pagka nag-umpisang maghukay yung gagawa nung eskwelahan, mag-alaga ka na rin ng manok. Sabay na sabay. Sabay na sabay yun. 28 days. Pagkatapos ng building, meron ka ng 80 tinola. Nakita mo ba kung batsero yung isang model unit na pinakita? Isip-isipin mo, yung classroom na to, kompleto na sa furniture. Andiyan ay mga upuan, kung may pisara, at may IT install pa na IT. May internet may pa. Internet na, kasama Dahil na yun. may ka-tie-up na Telcom. Oo, napakaganda Telecom nitong company. Napakaganda nito. At ang kagandahan po niyan, gawa sila ng gawa kahit wala pang bayad. Gawa ng gawa itong mga nasa pribadong sektor kahit hindi pa binabayaran. Wag lang susubain ng gobyerno. Nag-ano sila, yung namumuhunan talaga. Muna. Kasi gusto nilang tumulong para po ma-solve yung problema. Gaano karami yung backlog natin? 160,000. 160,000. Kaya nananawagan din tayo sa iba pang mga private companies. Ito, kung wala kayo mapaggastusan ng pera nyo, nakikita rin naman kayo at investment pa natin sa future. Ito, pasukin ninyo itong pagkukonstruct ng school buildings. Doon sa mga may pera dyan. Mga pera dyan. At kung wala naman kayong connect sa DepEd, PM is the key. Ano ka? Ahente pala. Ahente pala. Nagatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, nga pala. Sa mga taga Maricaban. Ayan, alam mo yung lugar na yan, kumbachero. Diyan ako, muntik nang mawala ng karapatan. Nahuli ba naman ako? Nahuli ako. Sa Maricaban, Pasay. Ayan, Diyan ho yan sa may, kapag kayo nasa EDSA, galing ka ng Makati, may flyover na pakaliwa. Ayan. Pagkaliwang ganon, yun ang Maricaban. Maricaban na yan. Pagbaba mo, Maricaban na yan. Dati ko yan nung wala pa flyover, dadaan ka muna sa tramo. Sa tramo. Yung kanto ng EDSA. Yung may lodge doon. Merong motel doon. May motel. Ano ba yung motel? Winston. Jeric, alam mo ba yan? Hindi raw alam ni Jeric. Tapos ang tramo, no? Tramo. Tapos kakaliwa ka, isang kaliwa pa. Isang kaliwa. Ayun, Maricaban. Maricaban. Malapit sa Villamor Air Base yan. Ayan. Sa mga taga Maricaban, lakasan na ninyo yung mga
radyo, telebisyon, anumang gadget ang ginagamit ninyo sa pakikinig, panonood sa 2x2 sa DZRH. Ayan. Para kayo'y swertehin sa araw na ito. Nitong mga nakakaraan, nakikita naman Nako, ninyo, ayan. napapanood ninyo. Oo. Kung paano sinuswerte Oo. yung mga nakikinig lang ha. Nakikinig lang. At siyempre, Sa mas DZRH. maswerte yung nakikinig na tapos ikaw ay isa pang responsableng mamamayan. Ayan, oo. Ikaw ay mabuting ama o ina. Oo. Mabuting anak ka. Ay, nako. Ang sabi ho ng management ng DZRH, sila Sir June Nigdao, si Attorney Reg Holarbal, tsaka si Sir Jomay At Parroco, at saka si FJE, FJE, si Sir Fred Elizalde. Ang sabi ho nila, kapag kayo'y nakita na ganyan sumubaybay at ganyang kaloyal sa DZRH, ang sabi ho'y, ibubuhos ko Ang matindi, ang biyayang walang kaubusan. Kahit na matindi sa inyo. Matindi naman Matindi, matindi. Yun po ang bilin sa amin. Yun, oo. Kaya nga po ubos na yung GCash namin. Boss Jamay. Wala ba tayo dyan? Nauubos na ho eh. Nauubos na ho yung GCash Yung namin. mga abono namin. Hindi, para yan po ay para sa inyo. Problema po. Kami po ay maligaya na Masaya po kami. Masaya po, lalo na nga po, naulit din lang natin kahapon lang si Nanay Daisy Artista. Daisy. Natandaan natin Si Nanay Daisy Artista. Nagtitinda lang ng kape doon. Dahil yung asawa na niya na-stroke, may anak pang pinag-aaral, pero nagsisipag siya. Nagsisikap siya, wala siya sinisising kung sino-sino sa nangyari sa buhay nila. Oo, di ba? Kaya nga dahil sa nakita rin ni Jonel, pinayagan siyang magtinda doon sa tindahan niya. Sa tindahan niya. Pero Saka yun, nakakita ng ganung kabuting tao. Ganon yan, di Kaya ba? po dahil sila po ay mga avid listeners ng DZRH, doon nag-umpisa. Kung nakikinig ka sa DZRH, malalaman namin kung ano kwento ng buhay mo. At doon na, bubuhos! Ang biyaya na walang pagkalagyan. Ayo, tinan niyo na. Tinan mo na. Walang mapaglagyan kahapon si Aling Daisy nung katawan niya sa anlikot. Sa tuwa niya. Sa kaligayahan, sa kasiyahan. Maraming salamat po sa po. lahat ng mga sumusubaybay sa atin sa DZRH. Kaya po kami na naman. Ayun. Wala tayong sinabi. Wala tayong sinabi. Na naman. Sabi ni paring Ray, ay, yabang ninyo. At ang ating word of the day ay Case closed. Ayan. Ibig sabihin daw po ay tapos na ang kaso, sarado na ang kaso. Oras po natin, Achi, Ahya, Mr. Jalamtang, Lakyam, si Chaphun, 6:40 na ng umaga. Totohanan. Mahataw. Humahagupit. Lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Maingat si Senator Loren Legarda sa pagbibigay ng pahayag sa gitna ng mainit na issue ng power play sa Senado. Sinabi ni Legarda, miyembro ng Majority Bloc, kailangan niya ng oras para pag-isipan ang sasabihin sa mga report na nag-uugnay sa kanya sa pagpapalit ng Senate leadership. Una rito, kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na may nagtangkang ialok kay Legarda ang pagkapangulo ng Senado. Ngunit, itinanggi ang mga paratang na ang senadora ang nagpapasimuno ng plano para magkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado. Inilarawan ni Lacson na ang mga nagkakalat ng maling balita laban kay Legarda na malisyoso, mali, at layong sirain ang kanyang reputasyon. Clue!
Clue! Wala bang ibinigay na clue? Dapat nagbigay ng Bukod clue si sa Senator Ping, ano? bukod sa malisyoso. Ayan. So malisyoso, lalaki. Lalaki ito. Lalaki, Aha. Yun na pala ang clue. Isyu ng bayan. Katotohanan. Dos por dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. Dos por dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por dos. Hahataw ng todo, murado ka. Dos por dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por dos. Hahataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por dos. Dos por dos. Hi. Maganda morning! Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Kayo ba'y sumusubaybay din sa mga pangyayari at mangyayari pa sa Senado? Ayan. Sino kaya? Matutuloy kaya itong kudeta na ito? Shake up. Magkakaroon kaya ng pagbabago na naman Ayun. sa liderato ng Senado? Napaka volatile palagi ng sitwasyon diyan sa Senado. Kaya Pagka nga, pinag-uusapan ay leadership, ano? Yun din ang disadvantage kung batsero ng kokonte at ng sobrang demokrasya. Totoo. Diyan sa Senado, yung sa House, wala kang masyadong mababalitan, bihirang-bihira 'yun eh. Kapag walang basbas ng sitting president, Parang ganun. walang mangyayari. Pero dito sa Senado, Wala parang walang say ang presidente. Siga dyan eh. Oo. Sabi nga ng mga tahiran sa Senado sa Senado there are 24 independent republics. Ayun, yun na nga. Ganun na nga. Kaya sinusubaybayan ho yung mga pangyayari dyan. Sa harap ho nitong bali-balitang kudita na yan sa Senado, lumabas tuloy ngayon yung nag-leak yung Blue Ribbon Committee report na hindi pa ho nila ito nilalabas. Hindi pa official. Hindi pa ho official pero meron na kagad nag-leak. May nag-leak na at hindi pa official pero meron na rin nag-leak ng nag-withdraw ng pirma. Nag-withdraw ng pirma. Oo, meron mga ganon. Naku, antabayanan ho natin yan dahil doon sa may mga rekomendasyon eh. Yes. May mga rekomendasyon na kasama nila sa Senado Ayun. na inire-rekomendang makasuhan. Matindi, ano? Nakita mo ba yung portion, ano? Yung portion ng committee report. Nakita Ang haba eh, ang haba. 400, nasa 500 pages yata kung batsero yung Ganun ba? nakita ko. Nakaka-page 2 na ako eh. Nakaka-page 2 na Meron ako. ka pang 498 Konti na lang pala. Konti pages na lang na pala. babasahin. Oo. Marami Anton, may summary naman kung batsero at ang tiningnan ko na lang doon sa portion na kung ano yung mga rekomendasyon nila. Wherefore? Meron hong mga inirekomenda na kasuhan ng plunder. Ayan. Merong inirekomenda para kasuhan ng malversation. Meron din inirekomenda para kasuhan ng bribery. Ayan, At bukod sa criminal, meron ding mga administrative charges. Na inirekomenda. At ine-emphasize po namin ni Combatcher yung salitang inirekomenda. Sapagkat ang Senado naman ay hindi naman sila ang nagsasampa ng kaso. Oo, totoo At po yan. kung inyo pong maaalala, nung mga nakaraan, ang Senado may mga inirekomenda na rin na hindi naman pinansin ng mga ng DOJ o ng Ombudsman. Meron, nangyayari yan. Naalala mo kung batsero yung Parmalee? Parmalee, yan. Hindi naman kumilos kagad yun eh. Wala namang nangyari dun sa Parmalee nung mga una eh. Yun na nga, kaya nga. Kaya, Dahil recommendatory lang itong
Senate Blue Ribbon Committee. So ang appreciation ng mga rekomendasyon na yon ay nasa DOJ pa rin o kaya ay sa Ombudsman. At Correct. sila magpa-file ng kaso sa hukuman. At ang sabi nga, 'di ba, ang nagiging practice na ngayon ay hindi na probable cause. Oo. Kundi Lalo sa absolute, DOJ. lalo na sa DOJ, kundi absolute certainty Certainty of conviction. Bagamat hindi requirement ho yun, hindi sa husgado, sa ilalim ng ating batas, pero yun na yung nagiging direksyon ngayon. Sa dami nga kasi ng Papahila mo ng kaso tapos dismiss dismiss lang. din. Dismiss din. Pangisi-ngisi lang yung kinasuhan Oo, sa kaya dulo. nga. Sabi, Oo. bring it on. Bring it on. Oo, yun na nga. Tandaan po nyo, mga kababayan, iba po ang proseso sa ng paglilitis. Sabihin na natin paglilitis. Diyan po sa Senado. Oo. At iba rin po yung preliminary investigation diyan sa DOJ. At lalong iba ang paglilitis sa husgado. Yung sa husgado na talaga mismo. Sa husgado po ang hinahanap po diyan proof beyond reasonable doubt. At doon ay binibigyan ng patas na treatment, na pagtrato ang mga akusado. Hindi yung dahil sa akusado siya sa tingin ng iba may kasalanan na kaagad. Sa marami na tayong nasaksihan, yung bang sasabihin mo, paano na-absuelto yun? Ayan, Napanood ko sa Senado, guilty yan tayo mga ganun nagpapanggap talaga. na abogado sabi nung tricycle driver, hindi, guilty yan Kita mo Guilty yung mukha yan. niya. Guilty yan. Hindi siya makasagot nung tinatanong. Kasi sasagot pa lang siya. Oo. Yes or no? Yes or no? Kahit ang tanong hindi naman answerable by yes or no. Bakit ba kayo- Sasabihin, driver niya yung tumanggap Oo. Sigurado na yan. Sigurado na yan. Pwede ba namang tanggapin ng driver na hindi alam nung boss yan? Kilala ba nung driver, makikilala ba nung driver yan ng yung taga DPWH na yan kung siya ay driver lang. Hindi, dineliver po dun sa bahay nung senador sino ba tumanggap? Wala namang binanggit na tumanggap Hindi, bahay niya yun Alangan namang hindi niya alam na bahay diba? niya yung Diba? pinagdala ng pera. Diba? Guilty yan. Ayun. Hindi, sa husgado, hindi Hindi hubra pwede yung yun. gano'n. Hindi pwede yun. Sasabihin ng hearsay yan. Hearsay yan. Wala bang his say? Hair lang, pambabae lang. Kaya po napakaganda. Kaya lang ang naisip ko lang kumbatsero, yun din naman ang sama o yung downside nung trial by publicity. Yung katulad nga ng mga Senate hearing na to. Isip-isipin mo, kung sa mata ng publiko, guilty na yung pong isang inaakusahan na inimbita lang naman sa Senado, hindi naman akusado sa Senado, at kung paano tanungin ng senador, hindi naman pwedeng sumagot yung abogado nung respondent doon o nung resource speaker doon. Pagdating sa husgado at naabsuelto, sasabihin ng mga tao, hindi, binayaran yung judge. Ayun. Binayaran Pati kasi yung judge. justice. Oo. Napakawalang iya kasi nung justice, inabsuelto kitang-kita naman doon sa Senado. Kaya Guilty yan. ganun ang Patay tayo nangyayari. dyan. Pero sa sitwasyon din naman natin, ang ating justice system ay hindi pa talaga perfect, hindi pa naayos ng gusto. Ang sabi ng iba, mas gusto namin yan. At least, nalalaman natin. Tama Ngayon din pa lang, naman. para hindi na natin naiboboto yung mga yan. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Ayusin mo yung pagkakaupo mo, kumpatsero, Bakit? sapagkat nakikinig pala sa atin si Honorable Justice Hener Hito ng Justice. Sandigan Bayan at Justice, yung mga kasong ito malamang lalapag din sa kanilang kandungan. Justice, gusto niyo bang isend namin sa inyo yung nag-leak na committee report? Meron na raw siya niyan. Nakakuha na rin siya. Meron na rin siya meron niyan. na. Ang binabanggit daw natin kumbatsero na parang polisiya ng DOJ ay prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Ayun, reasonable certainty of conviction. Dati Mula kasi, sa dating probable cause. Ang probable cause kasi pag inintindi mo sa salita natin, baka
Baka pwedeng may kasalanan yan. Tao ba to? Pwede. Parang pwede. ganun. Malamang. Parang may kasalanan. Malamang. Suspetsa ko may kasalanan to. File na yan. File na yan. Kaso na yan. Hindi. Kasi may probable cause na. Sa ilalim po ni Ombudsman ngayon, dating Justice Secretary, binago niya yan Remulla. Ito in fairness to Secretary Boying Remulla, kaya ng kanilang ipinatupad. At nag-training sila. Prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Yan ang itinuro nila. At ang nag-seminar sila niyan na kumbatsero. Isang lumilingon sa... ayusin mo pwede mo, kabayan. Kabayan Eli Cruz. Eli Cruz. Lumilingon sa pangalang Assistant Ombudsman. Ngayon. Eli Cruz. Siya ang nag-seminar niyan. Kumbachero. Sinemina ng mga abogado, mga pulis. Magaling na investigador yan. Natama naman talaga. Mga pulis dati, makapag-file lang ng kaso para lang mawala na sa kanila. yung problema. Kasuhan na yan. Para wala na, doon na sa piskalya yan. Talaga. Kausgado na. Matik na. Pero yung samantalang kung tutusin, yun lang manner ng pag-aresto, kadidismiss ng kaso yan. Ayun na nga. Diba? Alam ba, pinasok mo yung, hinuli mo yung isang tao. Na wala ka namang arrest warrant kahit na nga ba mukhang ito na yun sasabi nakalipas na ilang araw tapos hindi pwede na yan yun. So parang kung yun talagang may sala parang pinalaya mo at pinawalan sala mo ganun. Yung may kasalanan na yun dahil sa ginawa mo ng at yung ginagawa rin yun talaga merong kakasuhan ng sablay na kaso para lang makasuhan at para maabsuelto. Ayun. At hindi na siya pwedeng kasuhan ulit sa same offense dahil siya ay naabsuelto na sa husgado. Ang tawag po dyan double jeopardy. Ayan. Antabayanan nyo po ang follow-up din doon sa nagkaaberyang trend dyan sa LRT. At mamaya mayroon tayong makakausap tungkol dito sa good news. Ayan. Sa registration ng mga sasakyan. Gusto natin yan. Ayan. Maring Ray, take it away. Designed and directed by DCRH number 1 na naman sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Jerry Dos por Dos. Let's Marvin Gaye and get it on. Yeehaw! You got the 7:07 ng ating oras. Kung magkakaroon kaya ng leadership change, talagang attempt dyan sa Senado, papasok kaya si Senator Bato de la Rosa, kumbachero? Para bumoto. Kailangan ba warm bodies. Warm bodies. Kasi kailangan nandun ka sa session hindi hall. yung pwedeng ipadala sa kanya kung nasaan siya. Pirma ka rito. Pirma. Padala mo. Balik mo na. Tsaka lang hindi pwede. Kaya ang pinaiipon kay Senator Ligarda, warm bodies daw warm bodies. Mga maiinit ang katawan yan. Antabayan na nun natin. Pero ako hindi ako magtataka kung ang intention talaga ay tanggalin si Senate President Tito Soto. Baka si Senator Bato can take the risk of getting arrested. Pumasok siya para makaboto. Di ba? Para kung siya ay parte nitong mga nagpaplanong palitan si Senate President Tito Sen, Pero yan, kung sakaling kahapon kumbachero, may kausap na ako. 13 daw talaga. 13 ang may numero sa kabila, na. At pang-14 si Bato. Kung papasok. Kung darating, kung papasok. Pero yung 13 masyadong kanyon. Masyadong humila ka lang ng isa, tabla na. Humila ka pa lang, makahila ka ng dalawa, lipat na uli sa kabila. Napaka mabuhay. Lalo na yung may mga doon sa nag-leak na committee report, may mga pangalan doon na inirerekomendang makasuhan. Yun, palagay ko alam na kaagad kung saan papanig yun. Lilinyada yun, ayan. Pero ito lang total hanggang ngayon walang malinaw na proseso o walang sistema ang Senado
tungkol sa mga miyembro nilang hindi pumapasok. Nangyari na yan sa mga nakaraan na sa kasaysayan. May mga senador na hindi nakakadalo sa sesyon dahil nagtatago. Nakakulong. Ayan. Dapat magkaroon na sila ng sistema ng patakaran na no work, no pay. Yan. Kasi unfair yan. Para yan. sa mga empleyado ng gobyerno na talagang nagta-time in, may finger scan kompleto. para lang pumasok at para makasweldo. Sa Kamara pala, kumbatsero, ay meron ng naghain ng panukala. Si House Majority Leader Sandro Marcos. Ayan, no. Siya mismo ang naghain no ng work, no pay sa mga congressman. sa mga congressman. Sana dun sa kapag yan kanila ng tinalakay, may pumasok na congressman. Baka kasi pag tinalakay na, walang congressman. Walang quorum. Pero tama lang ho yan Kasi pwede nating sabihin, mahiya naman kayo. Isip-isipin Diba? mo, no? Tanggap ka ng sweldo, kompleto. Hindi ka pumapasok. Hindi ka pumapasok. Oh, di ba? Tanungan nga natin si Ka-Ador Plato kung ano ang kanyang Pong-Ador. Magandang umaga po. Pong-Ador, Kumusta po si Mami sangayon ba kayo Girlie? sa Pong-Ador sa no work, No no, work, pay? no pay. I-text nyo nga kami, Kong-Ador, dyan habang kayo nandyan sa Santa Maria, Sa Santa Maria, Bulacan. Yan. At kayo ay pinagkakape ni Ma'am Girlie. Ayan. Ayan. Subukan nyo, bahugan nyo ng konting gatas na kalabaw. Nako, ang sarap niyan. Yun yung pinaka-creamer nyo sa kape. At pagkatapos, kapag kayo ay meron talagang gatas ng kalabaw naman dyan, ay magpakuha na rin kayo ng bagong saing na kanin. yung dinorado. Nako, yung medyo malagkit-lagkit ng konti. Ayan, Huwag yung buhaghag. Hindi masarap pag hindi buhaghag. talaga. Isaing nyo yun. At habang umuusok, bahugan nyo gayon. Yan. Paiikutan mo ngayon. Lalo na kung ang gatas ng kalabaw nyo ay nasa bilog. Nasa bilog na Yung bote. bilog. Yung iba kumbatsero, bilog ng Hinebra. Yung iba naman, para daw hindi malamang hindi masyado malinis. Sa bote ng beer nilalagay. Mario, malabo. Tapos ibabahog mo, paiikutin mo ganun. Ayan. Kapag medyo, Sarap. ang tawag doon? Kailangan malukong yung pinggan mo. Malukong. Oo, Malukong. kasi kakalat lang din sa plato yung gatas Tapos saka mo bubudburan ngayon ng konting asin. konting Yung asin. rock salt. Rock para medyo may laban. Tapos saka mo hahaluin ngayon. Naku po. Yung iba Inang. kinakamay, pero wag nyo nang kamayin. Kutsara ka naman Pwede naman magkutsara. Pagka ganyan, isip mo tumutulo yung gatas sa kamay. Ang pangit yun. Magkutsara ka na. Ang sarap ng inyong almusal with gatas ng kalabaw. Ayun! Basyero ng Bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Senator Loren Legarda hindi interesado na maging Senate President. Senate President Tito Soto umalma sa nag-leak na draft committee report ng Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control scandal. Unang impeachment complaint laban kay BBM, itinuturing na hearsay, posibleng ibasura lang ng House Committee on Justice. No work, no pay policy isinusulong ni Congressman Sandro Marcos. PNP, todo bantay sa paglaganap ng AI-assisted love scams ngayong papalapit na Valentine's Day. Anak, ibinenta ng nanay Aha. sa halagang 27,000 pesos Mario para Jose. daw po ipampuhunan sa negosyong kwek-kwek sa Bulacan. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha.
At ito ang Dahil balita. alamin natin ang update sa nagkaberyang trend ng LRT2 RH5 Val Gonzales. Kamin Val! Anthony, bago pa mag alas 6 ng umaga o alas 5:55 kaninang madaling araw nang magbalik operasyon ang LRT2. Ito ay matapos na mahila ng mga train personnel ang nagkaberyang unit sa Cubao Station. Sa panayam ko kay LRT Administrator Attorney Hernando Cabrera, nag-leak yung hangin sa air compressor ng tren kaya pansamantalang natigil ang operasyon ng buong linya alas 5:08 ng madaling araw kanina. Nadala ng nagkaberyang tren sa Santolan Station. Bagyang naantalang operasyon at naipon ang mga pasahero sa iba't ibang istasyon kaninang alas 5 ng madaling araw, pero sa ngayon ay tuloy-tuloy na ang operasyon ng LRT Line 2. Ang headway o yung itatagal bago dumating ang tren ay nasa 5 minuto hanggang 10 minuto. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Stricto Pilipinas. ba yun, Sherwin, pag sinabing your train is arriving, the next train is arriving in 5 minutes? Ayan. Hindi binabanggit yun, Anthony. Kasi kung babanggitin nila yun, ibig sabihin accurate ka dun sa pagdating ng tren. Alam mo, sa ibang bansa, pinapanagot yung, meron nga segundo lang, hindi dumating napapanagot yung operator. Dapat siguro pag-practicean na natin yan na ganun dito. Kasi alam naman nila Alam naman nila yun. Wala namang traffic sa train. Sila naman ang may control niyan Yung oras ng Kaya alis. na siguro yun. Oo, saka alam din nila kung ano yung speed na pwede nilang yung may cruise control naman sila. Saka dyan. maniniwala naman tayo. Halimbawa, ilagay na lang nila, arriving in 20 minutes. Oo, medyo masakit Masakit man. Masakit man, pero at least hindi masyadong alam mo, hindi pala-asa. hindi ka bibigyan ng pag-asa. Kala mo sasagutin ka, hindi ka naman pala sasagutin. Maganda yung suggestion mo, Anthony, para malaman din ng mga pasahero kung 20 minutes pa nga gaya ng sinasabi ni Jerry, na mag-aantay pa, di may panahon pa para bumaba, maglakad na lang. Maglakad o kaya naman yung iba ihing-ihin magsi-CR muna. Mag-CR, hindi, baka dumating yung tren. Maiwanan ako. Di ba? Di kung alam mong 20 minutes ba, pwede ka pang magminandal doon. Ang tawag dyan, Jerry Anthony, sa English, commitment. Ayun. Dumating. Nadali tayo. Yan ba ang word of the day natin? Yan ba ang word of the day natin? Ikaw, kanina, pinag-uusapan natin, huwag kang paasa. Tapos ngayon, commitment, nagiging palaibig ka na masyado. Mukhang damang-dama mo ang Beb-ibig. Beb-ibig Commitment and responsibility. Kaya nga ang pangalan niya kung bachero Val. Yun, Val. Happy birthday, Valentine Ayun. Gonzales. Val Gonzales, back to you, Jerry Anthony. Samantala, may nanalo na. Diyan sa Maricaban, Pasay, RN6 Sherwin Alfaro. Go, go, go! Anthony, ayan, ano, Anthony at Jerry, kasama natin ngayong umaga ang nanay na nagbenta para makapagpuhunan ng pansit luglog dito sa Maricaban. Hello po, good morning. Ako po si May Ann Sorforan. Tingnan yung cellphone. Naka-DZRH, kita mo. Cellphone. Dos por dos. Si Ate Marian, palagi ka nakatune in sa DZRH. Bakit DZRH ang pinakikinggan at pinanonood mo? Dos por dos. Kay Sir Anthony and kay Dos por dos ni Jerry Baha. Sorry. Nininnervyo? Ba't mo ba binenta para mamuhunan? Opo, para pang puhunan. So, inaamin niya na ibinenta niya ang kanyang paninda. Paninda. Ano ba paninda? Paninda niya, luglog. Uy, parang masarap Macaroni. Ayun, yung spaghetti, Yung May spaghetti. spaghetti. May lomi, may sopas, may champuran. At ang pinakamasarap, pansit. Ba't masarap ang pansit nyo? May pagmamahal. Yun. Tinawagan ng Tingnan naman, pagmamahal. Dahil tinawagan mo pagmamahal at mahal mo si Anthony Taberna at Jerry Baha. Opo, mahal na mahal. Yun. Eto, meron kang 1,000 pesos. Yehey!
Teka, Sherwin, gaano na siya katagal na nagtitinda dyan si Ate 8 Mar? years na po, 8 years. 8 years years. na. Oh. Yes. May pamilya ba? May mga anak na? Apo, meron, 3. 3. O, mga ilang taon na? Yung isa po, fourth year college, pag-graduate na. Tapos isa yung call center, saka isa grade 5. Tingnan mo nga naman. Pero may college ka na parang kabata mo pang tingnan. Maaga kang Maaga ka rin siyang umibig. umibig. Ilang taon nung mag-asawa ka, Mary Ann? 18 po, 18. Oh, sabi na. Batang, Paglipat nung relo, pag alas 12 ng hating gabi na gano'n ng 18 years old siya, Nag-asawa na. Anong hanap buhay ng mister mo? Mekaniko po siya. mekaniko. Yun, ayos. Nagtutulong ang mag-asawa. Nagtutulong. Kailangan para po sa future yung mga bata. Oo, nakakatuwa naman yan. Marami bang bumibili sa iyo dyan? Oo. Opo, marami naman. Masarap ba? Masarap ba Masarap ba yan? yung spaghetti mo? Anong nagpapapula dyan? Yung sauce Ketchup. ng syempre. Ketchup? Yung sauce ng spaghetti. Spaghetti sauce talaga. Hindi ketchup ang gamit mo? Hindi po. Hindi. Gusto namin ketchup eh. Ano pa yung tinda mo? Spaghetti, tapos Palabok po, carbonara. macaroni. Ano oras ka nagluluto? Ikaw ba nagluluto, Mary Ann? Opo, dalawa po kami mag-asawa. Tumutulong. talaga. Tapos yung mister mo, nasaan ngayon? Nasa trabaho na? Sa bahay, tulog. Ganun. Ma'am, ano oras pasok niya? Alas 9 po. Alas 9 pa. 9, oo. Tapos, anong oras ka nag-uumpisa magluto? Kayong magkasama? 2:30. Ang aga! Wow, 2:30 a.m. Ano oras ba nauubos yung paninda mo? Depende po, pagka malakas, pag natumal hanggang alas 11. Magkano ba yung isang spaghetti na isang balot? 35 pesos po. 35? Ang balot. Oo. 35. Patingin nga uli. Sherwin, patingin nga uli. Tinikman mo na ba, Sherwin, kung talagang masarap? Tinikman ko na dumana sa aking dila yung kanyang mga paninda. Hindi makakawala yan. Hindi makakawala. Hindi pwede palampasin. Hindi patutukan mo yung kanyang lahat ng paninda niya Pagkain, dyan. yung paninda. Niya, yung paninda. Ayan. Ayan. Ayun, no? Hindi ka makakabili ng palabok. Yung palabok na tignan mo, napakarami pa. Siguro hindi masarap. Hindi. Ang dami. Ang dami pa. Oo. Marami bang nandiyan sa paligid, Sherwin? Nasaan? Ayan. Ilibre mo na. Ilibre mo na yan. Ilibre mo na ng Maliit na tao. Maliit Mga paliitan yung mga tao rito. Maliliit lang yung tao. Ayan, yung pang may dalang baby doon sa Ayan. likod pa. Ayan, magtawag ka dyan. Tawagin mo na yan. Magtawag ka dyan. Magpapakain tayo, kamo. Number 1 DCRH, kamo. Ay, sinabi ko na naman. Inatawagan po namin lahat ng tao dito sa Maricaban. Ayan, dami na. Pumila kayong maayos. Pila. Pumila tayo ng maayos. Isang Mary Ann, bilangin mong mabuti yung kakainin nila. Bibilangin ko lahat. Sige. Ang Mary Ann Feeding Program. Feeding program to. Dahil number 1 ang DCRH. Ayan ha. Number 1. Dahil number 1 ang DCRH. Libre. Libre. Isa-isa lang ha. Isa-isa lang. Pila. Kailangan sa ubas para makaano si Sir Anthony. Ano raw? Kailangan lahat daw maubos. Sige, walang problema. Pakainin mo yan. Ayan. Okay na. Pwede nang papilahin yan. May estudyante. Ayan, estudyante. Ano gusto? Spaghetti, luglog? Carbonara. Carbonara. May carbonara pa pala. Grabe. Mukhang Italiano yan. Ano daw? Carbonara? Carbonara. Uy, may champurado pa pala. May champurado. Kumain ng champurado para maging malakas. Ayan. Yan. Ano? Ay, nagtatawag ng kapitbahay. Palabok. Bigyan mo ng palabok. Bigyan palabok. Ayan. Kwentahin ha. Ilista mabuti. Bilang. Ano ho? Ito, spaghetti rin po yan. Orange lang ang kulay. Ay, hindi. Hindi. Gusto niya pula. Gusto niya pula. Spaghetti. Gusto niya Ano yan? Saan mga nagtatrabaho yan? Sa akin nagtatrabaho. E-bike. E-bike. Ayun. Sige, pakainin yan.
Sumakay kayo para lalo kayong lumakas. Ayan. Kinakabahan ako sa inyo. Ito, sotas mo lang itin. Ayan. Sige po, pila lang kayo na pila. Hanggat maubos yung tinda. Ano kaya pa? Parang ayaw na, sumuko na si Marian eh. Ayun, kinuha na isa. yung palabok ko. Thank you. Ayan. DCRH, number 1. DCRH, DCRH number 1. Yun! Ayun. Ay, DCRH number 1 po. Yun! Yan. Huwag kang Sige. magkakamali ha. Kung meron po kasamang atleta rito. Tingnan Oh, mo lang, parang may athlete. atleta. May athlete. Tumatakbo ka ba? Runner to ng Malibay. Ba? Ayan. Hindi. Ayun. Yung paa niya, pinantatakbo yan, ang tawag dyan dyan, athlete's foot. Parang, may kumakain. Ako. Ayan, si Mary Ann. Ayan. Ako, ang dami. Dumadami Ayo, sige, paubos Oy, mo na yan. walang balik kailangan. Walang ikot, baka may dumoble, Marian ha. Dumoble, ha? Paano ka lang bawalan dumoble sa ating mga kapitbahay dito sa Maricaban? Ha? Tignan mo, Sabihin mo, dati kami dyan, ni Kumbachero sa Maricaban. Istambay kami na Maricaban, no? Dati kaming tambay dyan. Kayo. Diyan sa Maricaban, tsaka diyan sa may gawin ng FB Harrison. Ayan. Puro mga motel. Ayun, tignan ka. May tumulong. Oy, may tumulong na. Marian, sino yung katabi mo na yan? Sino ka ng bahay? Sino yung assistant? May assistant na. Ang assistant niya, itong kanyang, ano yung assistant? Ha? Yung assistant niya, wala taga-tambay lang, oh. Ayun, may Istambay lang pala yan. Meron, may nag-aalok doon. Meron na, Ayos, nako, maraming salamat na Marian. Salamat, Ate Marian, gusto lang namin sabihin na kami tagahanga mo at ng iyong asawa, masipag kayo. Talagang masipag kayo. Lumalaban sa buhay, ang aga-aga nyo. Tama. Yan. Habang yung iba, kami tulog na tulog pa, kayo kumakayod na. Kaya, mabuhay kayo. Mabuhay. Ano kurso ng panganay mo? Financial management. Financial management. Financial management. Magaling yan, magaling sa numero. Kaya nga. Magaling magsukli. Sige, good luck sa iyo. Maraming salamat. Salamat sa mga pinamigay mong pagkain dyan, ha? Thank you, ha. Sa ulitin. Ganun na lang yun. Salamat sa mga pinakain mo dyan, ha? Basta lahat ng kwentahin mo, sabihin mo kay Sherwin, ha. Kwentahin nyo na lang. Survey na lang. Thank you po. Okay, maraming salamat. Thank you. Tapos na. Sige. Dagdag na regalo. Kapag nakuha mo yung ating word of the day, meron kang Vidium component. Thank you. Bibigay ko po yan sa biyanan ko. Ang DCRSM. Number 1. Yan. Word of the day. Word of the day. Close case. Ayun! Ayos, pwede na. Ayos. Congratulations! Ito, meron kang medium component, pati ng Astron appliances, alagang Astron, alagang maaasahan. Available sa inyong mga suking appliance store nationwide. Alagang Astron! May kanta. Talaga May kanta naman. pala yun. May kanta yan. At syempre, meron ka rin Caesar Egg Mega Noche Basket dahil malapit na Chinese New Year. Ito ang iyong Mega Noche Basket at ang pinakamalaki, pinakamabango, pinakabago ang Pride with Public Conditioner Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan. Kaya naman, lahat ng labahan, ubos yan. Yay! Maraming salamat po. Maraming salamat. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa Deezer H. Baka kayo na susunod nating winner sa Deezer H Malakas Promo kasama ang Pride Detergent. RS number 6, Sherwin Batal para Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat Yay! sa Sherwin at kay Ate Mary Ann. Marian. Pagpupugay natin yan sa mga masisipag na mga nanay at mga tatay na Talaga. hindi sumusuko. Laban Yun. lang ng laban. Laban lang ng laban. Yan ang ating inspirasyon. Ay inggit tuloy si Mar Ponsalan tsaka si Caso G. Jimenez. Sana all, sabi. Sana all. Oo, Oo. lalo na yung spaghetti. Ang sarap ng spaghetti mapula. Oo. 7:29 ang ating oras. Magbabalik po kami bukas. This time check is brought to you by Yung good news yan, kumbachero. Eto na. Kuha tayo ng good news mula mismo sa DOTR Secretary Giovanni Banoy Lopez. Secretary Banoy, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Hi, magandang morning Ka Jerry at Ka Tunying at sa lahat po ng inyong fans. Apo. Magandang morning po. Secretary, narinig namin yung 5 years na ang registration. Tatagalan ng 5 years ang registration ng mga sasakyan. Ay tama po Kuya Jerry, kahapon po nagkaroon ako ng pagkakataon makapulong ating Pangulo upang mag-update po ng mga proyekto at programa ng Department of Transportation. So isa po sa aking munongkahi sa ating Pangulo ay kung pwede natin i-extend yung valid registration of new vehicles. New vehicles. Kotse o motorsiklo from 3 years to 5 years. So, ang ating Pangulo naman, sabi niya po, sige, initially approved. But make sure na meron pa rin roadworthiness check to ensure the roadworthiness of this vehicle. So, yun po yung ginagawa natin ngayon sa pagkipag-ugnayan sa LTO. Maglalabas po tayo ng department order at ganun din po ang LTO maglalabas ng memorandum circular on this matter na from now on, from 3 years, ang registration ng mga bagong sasakyan, pwede na pong maging 5 years. So maglalagay lang po sila ng mga panuntunan, guidelines, how to ensure the roadworthiness ng mga bagong sasakyan. Kailan po ito magte-take effect, Sec Banoy? Kuya, we're targeting February 15 po. Wow! Ngayon na Ang kaagad. bilis. Ang bilis. We're targeting February 15. Sana makapaglabas na kami ng panuntunan para po at least yung mga gusto na pong bumili ng sasakyan, they can avail of this itong programa ng ating gobyerno na from 3 years To 5 years. po ating valid registration. Lahat po ng klase ng sasakyan ito, Sec? Tama po, mapakotse, Mapatruck, mapamotorsiklo. mapabus. Tama Basta po, bago, kasi basta bago. Basta bago. Basta bago po. Oo. Kung if I may add lang po, Kuya Jerry, ngayon Apo. po kung mapapansin nyo na magbibigay lang po ako ng ehemplo kung bakit ginagawa nating 5 years. Ang magandang example po ngayon, yung paborito nating car dealer, yung sasakyan, sabi natin yung Cherry Tigo. Alam pa natin. Pakiulit nyo nga po. Pakiulit nyo po. Kuyang Romel Sitin. Ang warranty po niyan, I think is 7 years. Imagine that po. Apo. Warranty is 7 years or 200,000 yata kilometers, whichever comes first. Ibig sabihin po, lahat po, ganun din po yata yung mga Toyota, naglagay na po sila ng 5 years warranty. So makikita po natin ngayon na yung mga nilalabas ng mga sasakyan ng mga kasa, ng mga manufacturers, kumbaga mas reliable na po. Nag-level up sila sa warranty nila, ay tayo naman po kailangan natin mag-level up din sa ating mga polisiya. So dati-rati po kasi yan 3 years and 100,000 kilometers ang warranty, kaya 3 years din yung valid registration. At paano? Ngayon nabahan na nila yung mga warranty nila. So tayo naman habaan natin yung valid registration upang makita natin na there's a presumption na maayos yung ating mga sasakyan kapag bagong labas sa After 5 years, Sec Banoy, so magiging yearly na ulit ang registration. After 5 years. Tama po, Kuya Jerry, kasi as the vehicle gets older, sabi nga po natin, yung mga sinasabi nating wear and tear, depreciated, so mas kailangan naman po ang gobyerno, mas comprehensive ang pag-check up nitong mga sasakyan. Meron ba tayong ibang program para sa electric vehicle, Sec? Di ba? Ngayon, ang dami ng electric vehicle sa atin. Kaya hybrid. Tsaka sa hybrid. Opo, ngayon po, ang dami po, ako din, mas maganda po ang ating mga electric vehicle. Ang ginagawa po namin ngayon sa DOTR,
we're looking for ways to incentivize itong ating mga electric vehicle. Pagdating sa ating mga public modernization, yan po, no? So we encourage them to take to buy electric vehicles, masalo na sa public transport. Kasi ang pananaw po natin dito, Kuya Jerry, ito po ay makakatulong kahit papaano kapag example tumaas ang presyo ng gasolina. Oo. Yan, no? At hindi na yung paulit-ulit na petition for fare increase. Kasi kahit papaano, hindi ganun kalaki ang epekto sa iyo kapag naka-hybrid ka, naka-EV ka, di ba po? Dahil sa yung hindi ka maapektuhan sa taas ng presyo ng gasolina. Oo nga eh. Paano po ang naiisip nyo offhand na pag-check sa roadworthiness nitong mga bago na to? Ang naisip po natin, meron na po tayong PMVIC, no? May mga ngayon po kasi 'di ba po ang nangyayari po ngayon every 3 years free registration, pero after that merong yearly roadworthiness check. Itong ilalabas po natin ngayon na from 3 years to 5 years, no, ito subject sa LTO, sa memorandum circular na nila, imumungkahi ko na on the 4th year dapat may roadworthiness check pa rin. Ayun. Year, may roadworthiness check pa rin. Ang pinapalaki po natin yung valid registration. No, ibig sabihin, hindi na nila kailangan pumila ulit ng pagkabahaba, hindi na nila kailangan mag-leave, sayang ang oras, but they should do a roadworthiness check. Paano po sa... Yan, na Saturday, Sunday, hindi sila maabala masyado. Meron tayong mga inspection centers naman po. Ayun. Paano ho doon sa mga public utility vehicle? Ito, araw-araw bumibiyahe. Tapos yung iba dyan, halos 24 hours a day na bumibiyahe. Ganon din ang magiging sistema natin, 5 years. At on the 4th year, yung roadworthiness check? Tama po, no. Itong sa LTFRB, I think we need to issue another memorandum circular din dyan, a separate one, in coordination with LTFRB. Kung maalala nyo po ang ating mga prangkisa pagdating sa mga PUVs, merong 2 years, 5 years, ganyan. Depende po yan, no, unless nabigyan ka ng provisional acceptance lang o special permit. At parating may confirmation between LTO at LTFRB. Ibig sabihin, hindi ka makaka-renew ng prangkisa kung hindi roadworthy ang sasakyan mo as per LTO. So ito yung kailangan naming ayusin. Ang sinasabi lang namin, valid ang registration mo, kasama ka. Bago ang PUVs, kasama po kayo for the first 5 years. Pero ibang usapin sa prangkisa. Sa prangkisa. Kasi kailangan namin i-check ang iyong sasakyan kasi mas lalo na ang dala-dala nyo po ay mga pasahero. So we will be stricter with the roadworthiness check po ng ating mga public transport. Medyo hindi ba malaki ang mawawala sa gobyerno dyan in terms of revenue? As a matter of fact, Kuya Tunying, kabaliktaran po. Sige po. In the sense that ang nangyayari po ngayon, no, after 3 years, kapag nagre-renew na tayo, nakuho, para ang dami pong hindi nagpaparenew, kaya hirap na hirap po ang ating LTO, no. Kaya nga nabibigay pa tayo ng amnesty para lang makapag-renew sila. Ito po, for the first 5 years, registered ka na, ibig sabihin, yung registration fees, bayad na po. Bayad na. No? So, babayan. And ang kagandahan po dito, Katunying, no, I think 80% or 90% of our car dealers, nagbibigay sila ng free registration as come-on. Yes. So, ako naman makikiusap ako sa CAMPI, yung asosasyon ng mga manufacturers, baka pwede pa rin nilang gawin na ito na sa come-on, sa negosyo nila, sa pagbebenta ng sasakyan, free registration pa rin. So, at least makakatipid ang ating mga kababayan. Ayun. Nako, very good news po ito. Good news yan. Sa ating mga kababayan. Yung pong insurance, hindi naman mababago yun. Every year pa rin yung validity ng mga insurance, di ba? Tama po, kasi required po yung sinasabi nating CTPL. Required po yan. So, ganun po ang mangyayari. Kasama din po ang insurance yan. Kung may mga iba po na sinasabi nga po nila, free registration, yung mga dealers natin, and free insurance din po. So, I think, pagdating ng araw, kapag ito ay smooth, ang implementasyon na to, mas mararamdaman po natin ng ating mga kababayan, Kuya Tunying, yung ginhawa sa kanila at mas makakatipid sila kahit papaano. Wala kang hassle, yun yung importante. Hindi sila maabala masyado. Sek, habol ko na lang din, total meron kayong bagong patakaran dito.
baka pwedeng i-require na rin po ang lahat ng mga car dealers na lahat ng mga bagong sasakyan na ibebenta nila, kalakip na rin po yung RFID. Yung RFID sa pwede mga na yun, toll. Kasi libre naman yung RFID, sticker, di ba? Maganda po yun. Thank you po, Katunying. Mas lalo na po meron tayong one RFID. Yes. Salamat po doon sa mungkahi. I'm going to coordinate with sa mga boss po natin, si Boss MVP at si Boss RSA. At least, para tama po yun, yung mga kasa, para hindi na po mahirapan Ready na. dito sa RFID. And pwede na yung one RFID para thank you po. Thank you po. Salamat po. Ayan, no. Yan maikli na lang panghimpapawid, Secretary. Dahil 'di ba ito yung issue nitong mga nakakaraan, yung sobrang mahal ng mga domestic flights natin. Narinig ko kayo na may binabanggit kayong mga pamamaraan na gagawin sa ilang mga paliparan natin. May mga nakahilera na ba kayong aayusing airport para makalapag ang mas malalaking eroplano? Opo, Kuya Jerry, inuuna natin sinasabi natin mga tourist airport. Yeah. Ito ang medyo mainit ngayon, yung issue sa Siargao. May physical limitations po kasi ang runway ng Siargao. Aminin po namin yan. Tinayo yan, ito lang yung runway na nilagay dyan. For reasons na merong mangrove sa kabila, merong mountain naman, may bundok sa kabila. So, naghahanap kami pa rin ng paraan kung paano namin na-extend. But, merong kaming kakibat na programa at proyekto pagdating sa ganito, yung sinasabi nating night rating. No? May budget na po yan. So yung mga sa tingin namin talagang hirap kami for reason of physical limitations saka safety na pahabain ng mga runway, night rating po namin yan. Ano po ibig sabihin nun? Night rating? rating? Makakabiyahe silang gabi. Rating po, makakabiyahe sila ng gabi. So, ibig sabihin, may mga option na kapag mas madaming mas madaming oras ng biyahe, mga schedule, at yan ay bababa, nakakatulong sa pagbaba ng pamasahe. Ngayon naman po, yung pangalawang tinitingnan namin, yung Busuanga. Yan, pinapahaba talaga natin yung runway niyan. No? Pinapahaba natin runway, nakapag-procure na po tayo, implement po natin ngayon yan. Pero ang magiging polisiya po natin ngayon, utos na rin ng Pangulo, sa mga bagong airport, no? Sa mga sinasabi natin, basta kapag greenfield, yung talagang itatayo, dapat ang runway ay talaga 2,100 na kahaba para naman for jet operation. Tama na yung mga runway na maiksi. No? So since we're building up a new airport, dapat ang polisiya, yung runway talaga ay dapat pangmalakihan. Dapat may nakaabang na ganyang polisiya. Yun po yung ginagawa natin ngayon sa Bukid nun. Kuya Jerry, Kuya Tonyo, bisita natin. Talagang pinabahan natin para at least jet na. Ang makakalapag. Saan ho yung may nakaharang na kawad ng kuryente ng NGCP? Sa Albay. Sa may sa Bicol po. Sa Bicol po yun. Saan yan? Sa Daraga? Opo, sa Daraga. Kahit na may mahaba tayong runway dun for jet operations, takot po mga piloto. Yung mga malalaking, baka makuryente po sila. So, hindi sila makalapag for safety reasons. Ayun. Inaayos na po yun. Ililipat yung poste. Ang ginagawa po namin ngayon, Kuya Jerry, para makatipid, no? Kasi kapag ililipat mo yan, relocation pa, may MOA kami, nagpatabi na ako sa kaap ng gastusin. Ibababa namin yung transmission line. No? Ibaba namin para sa clearance lang. So, yung problema kasi sa high clearance. So, pabababain namin with NGCP para naman makalapag ang ating mga malalaking aircraft. Opo. Pero in the meantime, pwede ba tayong maglambing, magmakaawa, manikluhod, mag-appeal sa mga airline companies na magbigay ng diskwento? Paano ba natin diskwento? Baka pwede namang gumawa sila ng paraan para mapababa kahit na in the interim, kahit mga 3 taon lang muna, 3 taong discount sa mga Pilipinong bibiyahe sa mga nabanggit na yan. Tama po, Katunying, no? I think yung ating mga airlines po, PAL and Cebu Pac, they're very cooperative po. Kung masasabi ko lang po, no, dito po sa PAL, no, ang sistema po kasi, no, ng ating mga airlines, without sounding too technical, merong mga fare structures po yan. So may mga A, B, C, D, E, F, ganyan. So yung
yung huling letra, yun yung pinaka-maximum fare na Oo. sinasabi nila. For example po dito sa PAL natin, dito sa Siargao, no, nakiusap tayo sa PAL, nagpapasalamat tayo last year, na yung fare structure nila yung pinakamataas, yung maximum fare, which is 17,500 one way at sa One Siargao way. po. Oo. Opo. Pina-waive na po natin yan. Kasi tanggalin nyo na yung structure na yan. Bumaba na po sila ng I think 11,500 to 12,000. Oo. So tinanggal na po. So they're adjusting naman po. So yun na yung maximum, 12,000. Opo, one way. opo, Aha. papuntang Siargao. Ibig Opo. sabihin, parang ngayon po na naisip kong pumunta sa Siargao, no? So mamayang hapon punta ako Siargao. So, parang pumunta lang sa Quiapo. Kaya saan mo ang pamasahe mo 12,000 kasi ngayon ka lang Mabilisan. parang we were not stability. So yun yung pinaka-maximum po na sinabi ng PAL na they're going to offer to the public. Ayun, at least Mga good news yan. magagandang balita. Nakatikim naman tayo ng magandang balita. Opo, kailangan natin yan. Kailangan natin. May impeachment na sa House, may kudita sa Senado. Nako. Ay, nako. Secretary Banoy, salamat po sa Thank magandang you. Thank balita. you, sir. Magandang umaga po. Kuya Tunying, salamat po Kuya Jerry, salamat po. Secretary Giovanni Lopez, DOTR. Mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. 752. This Ay! Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Uy, former AFP Chief General Andy Centino, Aba. happy birthday! Binabati po kayo ng buong PMA Maringal Class of 1988. At Aba. nagtatanong ang lahat ng wala ba tayo dyan? General, the former Chief of Staff, General Andy Centino, Ayan. happy birthday. Happy birthday! Ang best-selling 7-seater SUV ng Cherry Auto Philippines, ang all-new Tigo REV Luxury Edition SUV, ay nakapagtala po ng best-in-class Yan. fuel efficiency rating na 84.28 kilometers per liter gasoline equivalent. Matapos po ang fuel eco run na isinagawa ng Department of Energy noong 2025. Ito yung binabanggit kanina ni Secretary Banoy Lopez, ayan. itong Cherry Tigo. Yan, Batay po sa resulta ng pagsusuri ng DOE, nanguna ang Tigo REV LE sa mga sasakyang sinuri sa mga kategoryang plug-in hybrid, hybrid diesel at gasoline. Ito pong pinag-uusapan nating REV LE Luxury Edition ng Cherry Tigo ay may 1.5 liter turbocharged engine at may pinagsamang electric at hybrid driving range na hanggang 1,400 kilometers Yun! sa isang full tank at charge. Meron din itong iba't ibang safety and driver assistance features kabilang ng advanced driver assistance system, adaptive cruise control at 540 degrees camera system. Yan ang presyo, Lakay Deo Makalma. Pwede ka na mag-upgrade, 1,528,000 na pesos lang. Yan! May Cherry Tigo REV LE ka na. Ano pa hinihintay? I-test drive na yan! Ay, Kuya Obet Imperio, naku, nga Ay, pala, Kuya doon sa Obet, ginagawa nila Secretary Vince Dizon Combachero na pinapasya nila yung Maharlika Road na sira-sira. Siguro dapat talagang pag-ukulan na rin ng pansin yung overload, yung overloading ng mga sasakyan. Tsaka dapat truck. talaga mag-full blast na ang DPWH sa paggawa. Sa paggawa ng mga dapat gawa, yung mga napabayaan itong panahon ng kainitan. Pumutok ito. Oo, at bayaran na, paswelduhin na yung mga tao. Ito, may nag-text sa ating kumbatsero, hindi naman daw kasama yung kanilang project o yung kanilang contractor sa nagka-problema sa DPWH, pati sila hindi nababayaran. Yun ang Wala problema. tuloy, ang tagal na raw nilang hindi nakakakita ng pera. Nako, patay kang bata. Yun nga, Kawawa yung kaya mga tayo, empleyado. kaya naapektuhan ng ekonomiya natin ay dahil sa walang pera. Talaga. Walang pera tao, construction worker, walang Ayan. trabaho. Kaya magbayad na kayo. Sabi din naman ng Pangulo yan eh. Sabi naman ng Pangulo, Sabi diba? ng Pangulo, mahiya naman kayo, magbayad naman kayo.
Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Oh yeah, life goes on long after the thrill of living is. Ang galing-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May